Isang napagandang araw po sa inyong lahat mga kaboses and welcome po dito again sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw mga kaboses, ito, magandang pag-usapan ito dahil nagkatotoo na nga mga kaboses, no? Ito pong hula, no? At mga sabi-sabi po na posible talagang papunta, no? Si General Nicolas Torre III, mga kaboses, sa pagiging PNP chief. At ito na nga, no? Talagang inanunsyo na ni Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kaboses. Ngunit, ito po yung katanungan ngayon, mga kaboses. Ito nga ba'y isa ang reward, no, sa kanya pong mga nagawa? Kasi unang-una, wala po tayong ibang nakita, no, na magandang performance ni General Torre maliban na lang po sa mga ginagawa niya, no? Unang-una sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy, mga kaboses. Pangalawa po ang pagpapa-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, di ba? No? Panguusig niya sa mga Duterte, mga kaboses. Although ginawa naman niya yung kanyang role, mga kaboses, no? At aside po diyan, no, wala na po tayong ibang nakita, mga kaboses. So ang katanungan na ito, naging factor ba, no? Kaya po inappoint ni Presidente Marcos si General Torre, kabilang ba, no, sa factors, mga kaboses, yung paghawak po niya ng mga high profile arrest, no? Kagaya kay former President Rodrigo Roa Duterte at lalo na po yung controversial po na nangyari, mga kaboses, sa Davao City, no? Matagal-tagal din na araw 'yon bago na dakip, no, si Pastor Apollo Kibuloy, mga kabos. Yan po pag-uusapan natin ngayon dahil magre-react po tayo sa mismo pong interview ng mga media doon po kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Talaga naman pong itong mga media na ito, lalo na po si Eden ng Net25, mga kaboses, no, ay hindi po makapagpigil ang kanila pong bunganga, mga kaboses, na magtanong talaga regarding dito. So magbabase tayo ngayon, mga kabos, ito para hindi po tayo magkaroon ng fake news. Ang opinion po natin ay magbabase po tayo, mga kaboses, sa statement mismo na Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kabos. Kaya sabayan nyo ako ngayon, no? Kayo rin panoorin nyo rin, no, na mabuti ito pong interview at kayo rin po mismo, mga kaboses, ay mag-analyze, no, kung ano nga ba ang dahilan kung bakit inappoint ito si General Torre at ano ba yung mga basis, no, bakit inappoint ito as PNP chief, PNP chief, mga kaboses. So ngayon, pakinggan natin ito pong video interview, mga kaboses, kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Secretary, good afternoon. Maaari bang humingi kami ng detalye bakit po si General Torre na 2-star general ang napili ng Pangulo bilang susunod na hepe ng PNP? Wala akong may bigay na detalye dyan, ano? You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality. But it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the, well, you cannot consider that Commander-in-Chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion, call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Kasi he oversaw many high-profile operations, including yung kay Pastor Kibuloy and then recently yung yung pag-aresto kay former President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya, yung mga ganong operations sa naging choice ng Pangulo? Hindi ko masasabi yan dahil alam mo si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must have you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that you might have considered in comparison to the qualities of those others who were not given this responsibility. Salamat po.
Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, inaasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya ng Bakit Pangulo? Dahil kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa hanay. Palagay ko naman, hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So, they just follow what the Commander-in-Chief or what the President desires. So, hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo, yung kanyang Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Because, you know, it was not an easy decision on the part of the President. He considered, to my recollection, 5 names, no? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made, and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regulatory rank, the stars. Thank you po. Ira Panganiban, DZRJ. Yes, General Torre will be serving 1 year and 9 months, if my calculations are correct. That means he will be one of the longest chief of the Philippine National Police to serve. Does this mean there are going to be more of activities that he has been doing in the past that we can expect in the future, like what happened to the KOJC, the Duterte incident, and all other incidents that General Torre has been involved in? Well, let him show to us. I do not understand too well the question. No? Performance is always depending on the situation. In these kinds of operations of the police, he was given an assignment, yung KOJ, yung sinasabi mo. He went at it like it was an ordinary thing, very professional. So we should praise him for that. There may be other situations like arresting a kidnapper. That's another kind of operation. So let us not judge a person on the basis of one that he had done very excellently. Baka yung next na kanya, palpak siya. Ibig sabihin nun, it's not going to be easy for us to predict. Follow up lang. So, serving for a year and 9 months, the longest I remember of a chief PNP serving very long is something like 6, 7 months, 8 months at most. A year and 9 months. Does this mean better stability for the Philippine National Police, considering that you are going to have a chief that is going to serve for quite some time now, na matutuloy-tuloy yung mga proyekto nila? You know, look at it this way. No? All PNP chiefs serve at the pleasure of the President, whether they have a term or not. If the President wants to terminate them, he could do that. But let us just expect that General Torre will be there until the end. That's all I can say. Will be there performing his best until the end. Everybody of us would like to do that ourselves. Thank you, sir. Ayun, mga kaboses, ang tagal po no na uupo ni General Torre bilang PNP chief, no? 1 year and 9 months po, mga kaboses. Ano kayang susunod na mga mangyayari, no? Mga kaboses, base po sa statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kaboses, sa akin pong opinion, no? Talaga pong iniiwasan nila yung term na reward.
mga kaboses. But sinasabi po nila based on performance. Sige, pagpalagay natin na performance, mga kaboses, talagang pasok na pasok doon. No? Wala namang ibang performance itong si General Torre. Wala na pong ibang ikinasikat ito si General Torre, kundi unang-una yung pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy at pangalawa yung kay former President Rodrigo Roa Duterte. Mga kaboses, na hanggang ngayon ay hindi pa po masagot-sagot mismo ng gobyerno kung yun ba ho ay talagang dumaan no sa isa pong talagang naproseso talaga yung pagkakaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Since palagi pong sinasabi ni Lucas Bersamin, mga kaboses, na nagustuhan talaga ng presidente ang performance ni General Torre, kaya po mga kaboses siya po'y pinili na maging PNP chief. No? Ibig sabihin po niyan, mga kaboses, talagang nagustuhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. yung mga pinanggagawa ni Torre. Kagaya ng pag-aresto kay Kibuloy, pag-aresto kay former President Duterte, at alam na po natin, no, dahil po dyan, alam po talaga ni Presidente Bongbong Marcos ang lahat ng mga nangyayari at lahat po ng mga galaw, mga kaboses, dyan po sa atin pong Kongres, sa atin pong gobyerno. No? Mula sa simula, hanggang ngayon, mga kaboses, kung anong estado ng ating gobyerno ngayon, alam po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Dahil unang-una, di ba, ginawa na ni Bongbong Marcos, no, na gamitin niyo yung kanyang power. Napatawag po siya ng courtesy resignation sa lahat po ng kanyang mga gabinete. Ngunit, niretain naman ho niya. Ano po, mga kabos, lalo na po yung mga nag-group effort, no? Sila John Vic Rimulya, Boying Rimulya, mga kabos, andun pa rin sa gobyerno. Yung mga economic managers niya, andun pa rin. Mga kabos, yung mga tinanggal lang naman ay yung mga maliliit na posisyon, mga kabos, na kanyang mga gabinete. Di ba? Mga kaboses. At yung mga agencies, no, na mga hindi masyado talagang nakatutok doon po sa pinaka talaga pong pagpapatakbo ng ating ekonomiya, mga kaboses. No, ni-retain pa rin niya, no? At balikan po natin yun pong statement, kung pagbabasehan pa po natin, ewan ko, bigla lang po pumasok sa isip ko, mga kabos, kung ganito talaga yung sistema, no? Akala kasi natin, no, na magbabago at talagang marirealize ni PBBM yung mga nangyayari after the election, mga kaboses. Ma-realize niya yung mga actions niya, but still, palala pa rin ang palala, mga kaboses. Kasi unang sinabi, di ba, pumasok lang sa isip ko to, mga kaboses, sinabi ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, di ba, mga kaboses, ang gobyernong ito ay gobyerno ay hindi Marcos, no? Romualdez at Araneta daw, mga kaboses, ang gobyernong ito at hindi daw sa mga Marcos. Pati kita po natin, sino ba nag-appoint ng mga gabinete dyan? Di ba? Mga kaboses, sino po ba ang nag-appoint ng PNP chief? Di ba? Marcos, mga kaboses. Di ba? So medyo natatawa tayo. No? At sinisingil po natin si Senator Amy Marcos, mga kaboses, sa kanya po mga pinangako during campaign, mga kaboses, at ang kanya pong tunay, no? Na ilabas na po ang kanyang tunay na ideolohiya, kanyang ideya, mga kaboses, tungkol po sa mga issue ng ating gobyerno. Kasi nagpapakita lang ito talaga, mga kaboses, na mas lalo pong lumalapit tayo, mga kaboses, sa conclusion, no, na talagang alam ni Presidente Marcos ito pong nangyayari po na ito at nakikita po natin na talagang nagustuhan niya ang mga pangyayaring ito, mga kabos. Kasi ano bang basis, no, sa pagkakatalaga ni General Torre bilang PNP chief? Walang iba, mga kabos, kundi nagustuhan niya ang performance ni General Torre, mga kabos. Ngayon po, kayo po, mga kabos, comment po kayo sa baba sa lahat po ng inyo pong mga reaksyon, opinion, suggestion, no, regarding po sa issue na ito, mga kabos. And please subscribe and click the notification bell po, mga kabos, kung nagustuhan niyo po ang atin pong video ngayong araw at ang ganito po mga contents, mga kabos. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint Analysis, mga kabos. God bless po and bye-bye.